Huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Huwag tayong sumabay, kumampi at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliring nakaturo pabalik sa iyo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan niname drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May tatlong daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po ay pinuntahan, no ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person, binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga name drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba,
biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Parang wala na nagtanong. Parang wala nang interes para alamin, sino-sino nga ba yung mga yan? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador eh. May nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, though probably hindi mame-mention si Cheese, simply because walang insertion doon. Si Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi po, Senator, yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. Nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating pro tem, dating punong mayoriya ng Senado, na lahat nagkataon din lang ba na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? What is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated, and the Senate is slowly but surely being destroyed. Nagkataon lang po ba na ang lahat ng ito o ito'y sumusunod sa isang script, direksyon at basbas ni Martin Romualdez? Sa kanyang script na naglalayong ilihis ang galit ng bayan mula sa kanya at sa mga kasabwat niya at ituro ito sa Senado at mga senador. Ginoong Pangulo, ang script at sarswelang ito ay di uubra dahil napakalayo po nito sa katotohanan. Napakasama sa panlasa at tinitiyak ko sa inyo, hindi po ito matatanggap at lulunukin ng sambayanang Pilipino. I've been in public service for 27 years. I've never been accused nor charged with corruption. This is the sterling record which they are trying to tear down, and I tell you, they will not succeed. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya't ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty, because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala, bagkos lahat nagtatanong, bakit walang congressman nakasama sa investigasyon? But what about the other congressmen in Bulacan? Why haven't they been questioned? Called out, yeah. You think that they do not know what's going on? Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kasamahan, huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ginoong Pangulo, hindi ba natin nakikita na pili tayong pinag-aaway-away? Mayaman,
mamamayan laban sa lingkod bayan, lokal laban sa nasyonal na opisyal, congressman laban sa kapwa congressman, at ngayon, senador laban sa kapwa senador. Pamilya laban sa pamilya, Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ginoong Pangulo, tandaan po natin, mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa. At ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapanghusgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong 3 daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kung hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, Senator Francis Chis Escudero. Majority Leader. May I ask for a minute suspension, Mr. President? Session is suspended for 1 minute. The 24th session, Wednesday, September 24, 2025. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. President, I move that we proceed with the reference of business. Is there an objection? There being none, the motion is approved. The Secretary will now read the items in the reference of business. Bills on first reading. Senate number 1381, an act instituting a comprehensive national autism spectrum disorder program, appropriating funds therefore and for other purposes. Senator Ejercito. Meron siya, sir. Yung main. Committee on Health.
So referred to the Committee on Health. Ways and Means. Yeah. Ways and Means and Finance. Okay, ito na. Maybe. Yung una. May highlighter. Okay. Yeah. Referred to the Committees on Health and Demography, Women, Children, and Family Relations, and Gender Equality, Ways and Means, and Finance. Senate number 1382, an act creating a barangay to be known as Barangay Bukal in the municipality of Nabunturan, province of Davao de Oro, Senator Marcos. Referred to the Committee on Rules, Senate number 1383, an act declaring Mindanao Civic Center Complex located in Tubod, Lanao del Norte, a sports tourism destination, appropriating funds therefore and for other purposes, Senator Marcos. referred to the Committees on Tourism, Sports, and Finance. 1384, an act establishing a TESDA Training and Assessment Center in Tubod, Lanao del Norte, to be known as the Tubod TESDA Training and Assessment Center, appropriating funds therefore and for other purposes, Senator Marcos. Referred to the Committees on Higher Technical and Vocational Education and Finance. 1385, an act establishing the Ilocos Norte Sports Institute and Research in the province of Ilocos Norte, appropriating funds therefore and for other purposes, Senator Marcos. Committee on Rules, 1386, an act declaring Pasig Islet of Barangay Bato in the municipality of Santa Cruz, province of Davao del Sur, as an aqua ecotourism site, appropriating funds therefore and for other purposes, Senator Marcos. referred to the Committees on Tourism, Environment, Natural Resources, and Climate Change, and Finance. Senate number 1387, an act institutionalizing the Philippine Abaca Industry Development Program, providing funds therefore and for other purposes, Senator Marcos. To the Committees on Agriculture, Food and Agrarian Reform, and Finance. Senate number 1388, an act abolishing the Credit Information Corporation, transferring its functions to the Bangko Sentral ng Pilipinas, repealing RA 9510 or the Credit Information Systems Act, Senator Villar M. Referred to the Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies. Senate number 1389, an act institutionalizing the bamboo industry development in the Philippines and appropriating funds therefore, Senator Villar M. Referred to the Committees on Trade, Commerce, and Entrepreneurship, and Finance. Senate number 1390, an act establishing the Disability Support Fund for the empowerment, full participation, and inclusion of persons with disabilities in society and appropriating funds therefore, Senator Villar M. To the Committees on Social Justice, Welfare, and Rural Development, and Finance. Senate number 1391, an act instituting the Magna Carta for daycare workers, providing funds therefore, Senator Villar M. To the Committees on Social Justice, Welfare, and Rural Development, Civil Service, Government Organization, and Professional Regulation, and Finance. Senate number 1392, an act providing for protected geographical indications of locally produced agricultural or natural unprocessed or wild products, processed products, or any products of handicraft or industry, Senator Villar M. To the Committees on Trade and Finance. Senate number 1393, an act institutionalizing a system of fund administration of cash donations or humanitarian aid from local or foreign donors and sponsors during disasters, calamities, crises, or emergencies, Senator Villar M. Referred to the Committees on Social Justice and Finance. Senate number 1394, an act requiring all national, regional, and provincial government hospitals to establish, operate, and maintain a dialysis ward or unit in the respective hospital and providing free dialysis treatment to indigent patients, Senator Villar M. Referred to the Committees on Health, Social Justice, and Finance. Senate number 1395, an act defining and penalizing espionage and other offenses against national security, Senator Villar M. To the Committee on National Defense. Senate number 1396, an act expanding the grounds for nullity of marriage, providing further protections to the parties to the marriage and its common children, amending for the purpose EO 209 or the Family Code of the Philippines and RA 11596 or an act prohibiting the practice of child marriage and imposing penalties for violations thereof, Senator Ontiveros. To the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Senate number 1397, an act requiring the declaration of the value of imported goods in shipping and airline documents and prohibiting fraudulent alteration of cargo manifests, bill of lading, and airway bill, amending for the purpose RA 10863, otherwise known as the Customs Modernization and Tariff Act, Senator Marcoleta. Referred to the Committee on Ways and Means.
Senate Number 1398, an act regulating the imposition of fees for the use of parking spaces located within commercial and business establishments, institutions, and other parking facilities, and prescribing penalties for violations thereof. Senator Marcoleta. Committee on Trade. Additional reference of Business Committee Report. Committee Report Number 2, prepared and submitted by the Committee on Foreign Relations on proposed Senate Resolution 139, concurring in the ratification of the Letter of Agreement on Narcotics Control and Law Enforcement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the United States of America, recommending its approval without amendment. Sponsor, Senator Marcos. The calendar for ordinary business. Majority Leader. Mr. President, may we recognize a distinguished colleague from Tarlac and Pampanga, no other than Senator Rodante Marcoleta, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya ay, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan, at kung malakas ang loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado.